Nabubuhay sila sa mountain range sa loob ng 100 taon dahilan upang di na nila malaman ang nasa labas ng mundo. Habang makikita ang buong Glory City na nagpalilibutan ng kabundukan habang may mataas na pader ang nasa harapan at ang sinumang naninirahan dito ay walang nalalaman patungkol sa labas ng city kung saan punong-puno ito ng malalakas at mababangas na halimaw gaya ng nasa himpapawid na isang high-level beast. Ito si Nia Lee na nabuhay muli sa kanyang nakaraan upang baguhin ang paniniwala ng lahat at upang maging pinakamalakas na cultivator sa kasaysayan. Kung gusto mong subaybayan ang bago nating kwento ay pindutin muna ang notification bell para lagi kang update at libre din lodi ang mag-subscribe. Nag-uumpisa ang kwento kung saan ipinapakita ang loob ng Glory City kung saan makikita ang gusali ng fighter apprentice class. At makikita dito ang isang cultivator na nagtuturo sa unahan ng klase. Kung saan ito ay baguhang guro na nagmula sa Sacred Family na isa sa major families ng Glory City at ito ay isang silver rank demon spiritual. Kung saan sinabi nitong ang fighter at demon spiritual cultivator ay may 5 tinatawag na level at ito ay ang bronze, silver, gold, black gold, at ang legend rank, kung saan ang bawat rank ay may kani-kanilang star level. Sabay dagdag nito habang seryusong nakatingin na kung ang fighter cultivator ay ginagamit ang sariling lakas ay iba naman silang mga demon spiritual cultivator na kayang gamitin ang kanilang soul realm upang maging kapangyarihan at saka nito sinabi ang kanyang demon spirit. At ito ay ang Scarlet Flaming Fox habang actual nitong ipinapakita ang kanyang anyo. At mariin itong sinabing matapos siyang magbagong anyo ay nag-iiba din ang kanyang lakas kasabay ng pagkakaroon ng abilidad na gumamit ng apoy, at dagdag pa nito na ang kanilang ibang anyo ang nagsasabi kung hanggang saan ang kaya nilang maabot gaya ng Flame Fox na golden rank at ito din ang maabot niya at matapos noon ay papwede na siyang magbagong anyo sa mas malakas pang beast. Dahilan upang mamangha ang mga bata sa kanilang mga nalaman. Subalit makikita ang isang orange hair boy kung saan ito ang bago nating bida na si Nia Lee, at sa pagsilip ng sun rays sa pagitan ng mga ulap, na direktang tumama sa mukha ni Nia Lee. Na dahilan upang matauhan ito ng may sobrang gulat, habang tinatanong kung nasaan siya, at bakit lumiit ang kanyang mga kamay. Maya-maya pa ay may pagtatakang nagmasid-masid ang ating bida. Kung saan napagpukusan nito ang nasa unahan, nang biglang laking gulat niya dahil napagtanto niyang nasa Holy Orchid Institute siyang muli na dati niyang paaralan. Nang naalala niya ang sandaling napapaligiran siya ng 6 na deity beast kasama ang isang Sage Emperor. Kung saan naubos ang buo niyang lakas sa laban dahilan upang mapaslang ang ating bida. Kaya naman may pagtatakang tanong ni Nia Lee kung muli ba siyang isinilang. Nagtingin-tingin pa sa kanyang paligid ang ating bida. Kung saan nakita nito sina Lu Piao, Du Zi, at maging ang babaeng ito. Siya si Ye Ziyan na dahilan ng pangingilad ng luha ng ating bida. At habang iniisip niya kung totoo bang muli siyang isinilang ay hinihikit niya ang kanyang pisngi upang mapatunayang totoo nga ang kanyang iniisip. At bigla niyang naisip ang patungkol sa kanyang libro na kung tawagin ay Temporal Demon Spirit Book. Kaya naman agad niya itong hinanap sa paligid, at tumigil na din ito sa pag-iisip na nawala na ng tuluyan ang kanyang libro. Kung saan sa nakaraan niyang buhay ay palagi niya itong kasama buhat nang makuha niya ito. Kung saan nabahiran ito ng kanyang dugo ng mga oras na nakikipaglaban siya. At ito rin ang tangi niyang naiisip na dahilan kung bakit siya nabuhay muli sa kanyang 13-year-old body. At bumalik siya sa pag-iisip ng nangyari sa Glory City noong salakayin ito ng maraming Snowwind Demon Beast na maging ang legend rank spiritualist na si Yemo ay napaslang sa pagsalakay at ilan lamang ang taong nakalikas na tumungo sa endless desert na nasa silangang bahagi ng Street Ancestral Mountain. Kung saan masaya silang nanirahan kasama ang kanyang pinakamamahal na si Ye Ziyan. At kasama niya ito san mang dako, at san mang sulok ng endless desert habang may parihong ngiti. Subalit maiksi lamang ang kasiyahan para sa dalawa, nang biglang laking gulat ng ating bida sa kanyang nasaksihan. At huli na ang lahat para kay Ye Ziyan sa paglingon ng ating bida. Kaya naman naglakbay na lamang siyang mag-isa, humarap sa iba't ibang problema, hanggang makaabot siya sa Divine Continent kung saan marami siyang nakasalamuhang tao at iba pang mga misteryusong bagay gaya ng kanyang Temporal Demon Spirit Book.
Hanggang umabot sa puntong mamatay siya at muling mabigyan ng pangalawang chance. Kaya naman habang may kumpiyansang ngiti ay sinabi nitong sa muli niyang pagkabuhay ay di na niya hahayaang pangmuling masira ang Glory City, at sa pamamagitan nito ay di na mawawala sa kanya si Ye Zion at makabubuo na sila ng pamilya. At dagdag pa nito na hindi pa niya yun dapat isipin at kailangan niyang unahin ay ang kanyang cultivation level na kasalukuyang napakahina. At habang nakangiti na iniisip ang kanyang mga gagawin ay bigla itong napansin ng kanyang katabi dahilan upang tanungin nito kung ba't ito napapangiti. Kaya naman agad niya itong inambayan ng mahigpit habang sinasabing masaya lang siya na mayroon siyang mabuting kaibigan. Nalubhang ikinagulat ng lalaki na mariin nag-aalpa sa ating bida. Subalit tinugunan lamang niya ito ng masayang ngiti, sabay sabing kahit ano pang sabihin nito ay lagi itong mabuting brother sa kanya, na lalong ipinagtaka nito. Sabay sabing alam nitong mula ang ating bida sa noble family subalit wag nitong magagalaw-galaw ang babaeng si Ye Zion. Na agad namang sinagot ng ating bida sa pagsasabing kanya itong babae. At lalaki itong magandang babae sa hinaharap. At nakangiti si Nieli na iniisip kay Ye Zion na poprotektahan niya ito at sabay silang uunlad. Kaya naman napansin na ito ni Ye Zion at sa isip-isip nito na baka may balak ang ating bidang mambuli sa kanya-kanya naman tuturuan niya ito ng leksyon. At lumipat ang eksena sa ating bida na mariing nakikipagtitigan sa isang cultivator, na dahilan ng pagkailang nito sa ating bida. Habang iniisip naman ni Nieli ang patungkol dito kung saan si Shen Yu ay kapamilya ni Shen Shu na parihong galing sa Sacred Family. Dagdag pa nito na sa kanyang nakaraang buhay ay lagi itong malapit kay Ye Zion dahil pinagkasundo na sila ng kani-kanilang pamilya kung saan ipinakasal ito sa isa't isa. Subalit nang maganap ang malawakang pag-atake ay tumakas ang Sacred Family sa Glory City upang tumakbo. At sa isip-isip pa ni Nieli na sa kasalukuyan ay mabuti ang pagtitinginan ng dalawa samantalang iniisip sa kanya ni Ye Zion na wala siyang kwenta. At tuloy-tuloy pa rin sa pagtitig ng may ngiti ang ating bida kay Ye Zion habang nagpapasalamat sa kanyang temporal demon spirit book na dahilan kung ba't muli silang nagkita. Habang naiilang naman si Ye Zion dito, habang makikita namang bunibalik na sa pagiging anyong tao si Shen Shu. Habang patuloy paring iniisip ng ating bida ang patungkol kay Ye Zion kung saan isa itong anak ng City Lord na granddaughter naman ni Lord Yemu na isang legendary spiritualist at nagmana ng Science Soul Realm. At dagdag pa nito na kung sakaling may tuloy ang kasal ni Ye Zion at Shen Yu ay tataas ang impluwensya nila sa Glory City dahilan upang sila mismo ang mag-arrange sa kanila dito. Habang makikita namang tuluyan ng bumabalik ang anyong tao ni Shen Shu. At maya-maya pa ay tuluyan na din itong nakabalik sa pagiging tao. Kung saan mariin itong sinabing pagkalipas ng 2 taon ay lahat sila ay magiging kanyang mag-aaral at mariin itong dagdag na kahit pa sinabi ng paaralan na lahat sila ay pantay-pantay ay wala itong katotohanan kung saan sinabi nitong paglaki ng mga ito ay maiintindihan nila ang kanyang sinasabi na walang equality ang mundo at tumigil na sila sa paniniwala sa fairy tale. Kung saan iginiit nitong tanging ang Glory City lang ang nakaligtas sa pagdating ng Age of Darkness na may 2 magkaibang path of cultivation at ito ay ang fighter at spiritualist kung saan iilan lamang ang demon spiritualist na natira sa kanila, kung saan sinabi nitong may pagkakaiba ang bawat level ng mga ito na kung mas mataas ang level ay siya ring mas malakas. At dagdag pa nito na ang 36 na estudyante ay galing sa Iron Workers at ang iba naman ay galing sa Noble Family na may pari-parihong level sa kasalukuyan. Sabay agad ding nitong iginiit na ang commoner ay hindi kailanman magiging noble. Kaya naman agad na nitong discourage ang lahat na hindi kailanman lalakas ang isang commoner. Na ikinapintig ng tainga ng ating bida dahilan upang mapalingon ito dito. Lalo pa nang makita niyang nawawalan na ng pag-asa si Duzi sa kanyang tabi na isang commoner na mula sa mga Iron Workers. Kung saan naalala niya na isa ito sa mga tumulong sa Glory City ng panahong inaatake sila ng mga Demon Beast at naabot nito ang Gold Rank Demon Spiritualist sa pagtatsyaga. At isang kagaya ni Duzi na isang commoner ang tumulong sa Glory City hanggang sa masira ito. At sa kanyang natatandaan ay ang mismong Sacred Family mismo ang unang nang iwan sa Glory City na lalong ikinagalit ni Nieli.
Kaya naman naisipan niya itong ipahiya gamit ang kanyang mga nalalaman at agad na nga itong nagtaas ng kamay upang magtanong. Na hindi naman nagustuhan ni Shen Shu at mariin itong iniisip na gusto ata ng ating bida ng trouble. At agad na niyang tinanong kung anong kailangan ng ating bida. Na agad na tinugunan ng ating bida sa pagsasabing nasaan ang katibayan nito na magpapatunay na ang Glory City at sila lamang ang nakaligtas noong Age of Darkness. At tinanong din ay ito kung nakaanta na ba ito sa Street Ancestral Mountain upang mabisita ang Endless Desert, Toxic Forest, Blood Moon Marsh, at iba pang mga lugar na makikita dito. Na agad namang tinanong ni Shen Shu kung saan ang mga ito dahil buhat ipanganak siya ay di pa siya nakakalabas ng Glory City. Na agad namang tinugunan ni Nieli ng may pang-asar kung saan iginiit nitong papaano niya mapapatunayan na sila lang ang nabubuhay kung hindi pa ito nakakalabas ng Glory City ni isang beses. Na ikinainis ni Shen Shu dahil may katotohanan naman ang tinura ng ating bida. Kaya naman habang naiinis ay agad din itong nagtanong sa ating bida kung anong katibayan nito upang patunayang may iba pang nabubuhay bukod sa kanila. Na sinagot naman ni Nieli ng may kumpiyansang ngiti sa pagsasabing may isang kwento siya bilang patunay. Kung saan isinaad nito ang kwento ng isang Polaka na kailanman ay di nakalabas ng balon dahilan upang isipin nitong siya rin lang ang nabubuhay sa mundo. At dagdag pa ng ating bidana gaya ni Shen Shu ang palamang nasa kwento niya habang may nakakalukong ngiti. Na dahilan ng pagkakaingayan ng mga mag-aaral at maging si Shen Shu ay naiinis na dito. Habang makikita namang tila nakuha ng ating bida ang loob ni Ye Ziyan na napatawa din sa tinuran ng ating bida. Na napansin naman ng ating bida. Kaya naman nagbigay siya dito ng kumikinang ng ngiti. Dahilan ng pamumula ng mukha ni Ye Ziyan. Habang makikita namang lubhang namangha sa kanya ang itinuturing niyang kaibigan. At matapos ng kaingayan ay muling nagtanong si Nieli kay Shen Shu. Na agad namang tinugunan ni Shen Shu habang makikitang tila talagang inis na ito sa ating bida. At muli nang nagtanong ang ating bida patungkol sa sinabi nitong ang commoner ay hindi kailanman magiging noble. Kung saan si Lord Yemo ay isa ding commoner noong bata pa ito na naging isang legendary spiritualist, at agad niyang itinanong ito kay Shen Shu kung alam niya ba ito. Na sinang-ayunan naman ng ilang mag-aaral na alam ang naging buhay ni Lord Yemo ay gaya nila itong commoner noong bata pa ito. Na may pangagagalaiti namang tinugunan ni Shen Shu sa pagsasabing ito lamang ang commoner na nakaabot ng 100 taon na ang nakalilipas. Na tinugunan naman ni Nieli ng may pang-asar ng ngiti sa pagtatanong kung kinukontra na ba ngayon ni Shen Shu ang kanina lamang ay iginigiit nitong imposible. At dagdag pa ng ating bida na walang imposible sa mga cultivator na gustong lumakas basta't naisin nila ito maging commoner man sila o hindi. Dahilan upang lalong manggaliti ang patay gutom na si Shen Shu. Habang kalmado lang na nakatayo ang ating bida na pinagtitinginan ng iba ng may paghanga. Kaya naman naglabas na ng isang bagay si Shen Shu upang tingnan ang lakas ng ating bida at upang ipahiya ito habang sinasabing walang saysay ang mga tinuran ng ating bida kung di niya ito magagawa. At makikitang mariing pinagmamasdan ni Shen Shu ang level ng ating bida. Kung saan makikitang mayroon lamang itong Red Soul Realm at may 5 puntos para sa kasalukuyan nitong Soul Force at 12 puntos naman para sa physical strength nito na maituturing pang basura. Kaya naman mariin itong isiniwalat ang kalagayan ng ating bida kung saan iginiit nitong tanging bronze rank fighter lamang ang maabot nito sa buong buhay nito base sa kanyang kasalukuyang lakas. Dahilan upang pagtinginan ng ating bida ng kanyang mga kaklase habang patuloy na ipinapahiya ng patay gutom na si Shen Shu. Habang iniisip naman ng patay gutom na si Shen Yu na wala itong kwentang cultivator at mariin din itong sinabing kung siya ang tatanungin ay ayaw niyang magkaroon ng basurang kaklase. At malakas na manggiit ni Shen Shu na kahit pa ang pamilya ng ating bida ay di magiging interesado sa talentong tinataglay nito. Kaya naman makikitang talagang napahiya dito ang ating bida na mariin lamang na nakatayong walang imik. At nang gagalaiti nitong tinanong sa patay gutom na si Shen Shu kung inaakala ba nitong ang Soul Realm ang basihan ng maaabot ng isang cultivator sa hinaharap at dagdag pa nito na wala itong karapatang maging mayabang dahil lamang sa gifted ito. Na mariing tumututol sa patakaran ng eskwelahang pinagtituruan nito.
na lalong ikinagalit ng patay gutom na si Shen Shu kung saan sa isip-isip nito ay ginagawa lamang ito ni Nieli upang pagtakpan ang kanyang basurang talento. At nanggagalaiti nitong sinabi sa ating bida kung sino ito sa inaakala nito upang bastyusan ang kanyang mismong professor. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing nauumay siya sa pagkakaroon ng walang disiplinang guro. Na sinang-ayunan naman ng marami gaya ni Duzi na iniisip ang kamalian ng guro dahil maraming commoner ang mag-aaral dito. At dagdag pa ni Nieli na di ito karapat dapat maging professor dahil ganun-ganun na lang itong mang-alipusta ng mga commoner. Sabay malakas nitong ipinahayag na wala siyang paki kung mahina pa siya sa ngayon subalit sisiguraduhin niyang magiging isang legend-ranked demon spiritualist gaya ni Lord Yemu pagdating ng panahon at papakalasan ang pinakamagandang babae sa Glory City. Sabay lingon kay Yesaya na nakatingin sa ating bida. Dahilan upang mamula ito sa kanyang kinatatayuan. Habang makikita namang tila na inis ang patay gutom na si Shen Yu. Na tinawanan lamang ng patay gutom nilang guro at mariin itong sinabi na ang gaya ni Nieling meron lamang Red Soul Realm ay di magiging gaya ni Lord Yemu na nagtataglay na ng nakakapangilabot ng talento kahit bata pa lamang ito. At dagdag pa nito na bakit di na lang mag-aaral ang ating bida kisa magpantasya sa paaralan. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing sasampalin niya ito ng katotohanan pagdating ng panahon. At dagdag pa ng ating bida habang may seriusong ekspresyon na ang pagiging mahina sa umpisa ay hindi basihan ng kung ano ang kaya nito at magagamit niya ito upang maging basihan upang lumakas. At dagdag pa nito na magiging totoo lamang ang mga tinuran nito kung hindi magpupursigi ang isang cultivator sa hangarin nito. Kaya naman agad na niya itong hinamon sa isang pastahan. Na agad namang tinanong ng patay gutom nilang guro kung anong pastahan ang gusto ng ating bida. At agad na niya itong sinabi kung saan paglipas ng 2 buwan at hindi siya nakaabot sa bronze-ranked demon spiritualist ay aalis siya sa paaralan. Subalit kung magawa naman niya ito ay si Shen Shu ang mismong magre-resign sa kanyang pagiging guro na ikinabigla ng lahat ng nakarinig. Na tinawanan lamang ni Shen Shu habang sinasabing nangangarap ang ating bida kung inaakala nitong magagawa niyang paangatin ang kanyang soul force sa 100 buhat sa 5 puntos sa loob lamang ng 2 buwan. Na tinugunan lamang ni Nieli nang may seriusong pagtatanong kung lalaban ba ito sa pastahan o hindi. Dahilan upang mapapayag nito ang patay gutom nilang guro habang sinasabing hindi siya naniniwala na magagawa ng ating bida ang mga tinuran nito. At agad na nitong pinapanta ang ating bida sa likuran upang tumayo lang habang nakikinig. Na agad namang sinunod ng ating bida habang sinasabing walang atrasan ang kanilang pastahan. Na tinugunan naman nito sa pagsasabing wag lalapit ang ating bida sa kanyang umiiyak pagdating ng 2 buwan. Habang makikita naman ang ibang cultivator na pinagtatawanan ng ating bida habang sinasabing ang future legend-ranked demon spiritualist ay naparusahan na. Na pinagpatuloy pa ng mga ito habang makikitang nakatayo na ang ating bida sa likuran. Habang makikita namang tila nag-iisip si Duzi patungkol sa ating bida. At maya-maya pa ay tumayo na din ito habang sinasabing isang maharlika ang ating bida. Na naparusahan dahil lamang sa ipinagtanggol nito ang gaya nilang mga commoner kaya di siya makakatagal sa upo habang naglalakad patungo sa ating bida upang samahan ito. At makikitang tumayo na din ito sa kalapit ng ating bida. At habang magkalapit ang dalawa, ay tila naiinis si Shen Shu sa mga ito kaya naman pinayagan niyang tumayo din doon si Duzi upang maparusahan din. At maya-maya pa ay tumungo na din doon ang itinuturing na kaibigan ni Nieli. At nakangiti itong tinanong ng ating bida kung bakit ito nandito. Na tumugon lamang dito sa pagsasabing nauumay siya sa upuan kaya siya tumayo. Na ikinatuwa lamang ng ating bida sa mga ito. Sabay nagbigay ito ng kumpiyansang titig na animoy ginanahan sa mga nangyayari. At maya-maya pa ay isang commoner ang nasabing hindi lamang ipinagtanggol ng ating bida ang mga commoner bagkus ay tumaya pa ito ng malaki para sa kanila. Kaya naman napagdesisyonan niyang suportahan ang ating bida-bida dahil mapagkakatiwalaan ito. At makalipas ang ilang sandali ay makikitang marami ng kalapit na commoner ang ating bida na namangha sa lakas ng loob nito. Kaya naman makikitang binigyan ng ating bida ng nakakalukong ngiti ang patay gutom nilang guro.
Na makikitang naiinis sa mga ito habang sinasabing ipagpapatuloy na nila ang lesson. At agad na nitong isinaad na lumabas na ang resulta ng mga spiritual force ng ibang cultivator. Kung saan nakakuha si Isaiah ng 86 na puntos para sa physical strength nito at Science Soul Realm. Habang sina Shen Yu naman at Ning ay parihong may 78 puntos para sa physical strength na may Green Soul Realm. At dagdag pa ng patay gutom nilang guro na ang mga ito ay malapit nang maabot ang First Star Bronze Realm. Habang makikita namang tila wala paki ang ating bida sa isang gilid. Habang makikita namang manghang-mangha ang ilang pang-cultivator sa kanilang narinig at sabi pa ng ilan na masaya silang magkaroon ng natatanging kaklase. Habang si Nia Li naman ay nakato ng atensyon kay Xiaoning kung saan natatandaan niya na maaabot nito ang Silver Rank Demon Spiritualist gaya ni Zion bago ang malawakang pagkasira ng buong Glory City. Kung saan ipapakasal ito sa kapatid ni Shen Yu na mula sa Sacred Family at lalayas ito dahil di niya ito gusto at magpupunta ito sa Street Mountain sa Demon Forest at di na babalik pa kailanman. At sa isip-isip ng ating bida na kung magkataong ay gusto din niya itong tulungan. Sa paparating na Fighter and Demon Spiritualist test na magaganap pagkatapos ng 2 buwan. Habang makikita namang nagbibigay ng mabubulaklak na salita si Shen Shu sa unahan sa pagsasabing sana ay marami pang gaya ng kanyang nabanggit upang maging proud sa kanila ang buong institute. At lumipat ang iksi na kina Duzi at Nia Li kung saan sinasabi nitong mahirap maabot ang First Star Bronze Realm sa buong buhay ng isang cultivator na may basurang talento. Kung saan sinabi nitong bilang fighter cultivator ay dapat na magawa nitong makabuhat ng 100 kilong bato at makaputol ng puno sa isang atake lamang bago ma-consider na isang First Star Bronze Realm. At ang isa namang Demon Spiritualist ay lalong mahihirapang maabot ang First Star Bronze Realm kung meron lamang na gaya ni Nia Li na may Red Soul Realm lamang kung saan ito ang nasa kapuitan at ang sumunod dito ay ang Orange, Yellow, Green, Cyan, Azure and Indigo. At dagdag pa nito na ang taong merong Orange Soul Realm ay mas capable na makaangat ng mabilis at ang meron namang Green and Cyan Soul Realm ay maituturing ng extraordinary na angat sa iba. Kung saan ito ang may kakayahang makaangat sa First Star Bronze Realm sa loob lamang ng kalahating taon at makakapasok na sa opisyal na Fighter or Demon Spiritualist class. At ang gaya ni Shen Yu na miyembro ng Sacred Family ay madali lamang makakapagpalakas ng Soul Realm sa tulong ng kanilang mga elder. Habang makikitang nakatingin ito sa ating bida habang ipinagkukumpere niya ang kanyang sarili sa ating bida kasabay ng pangmamaliit na di ito makakaabot sa First Star Bronze Realm sa loob lamang ng 2 buwan dahil sa meron lamang itong Red Soul Realm. At maging ang patay gutom na si Shen Shu ay gayon din ang iniisip sa ating bida na mariing nakatingin dito. Habang makikita namang tila kalmado lang ang ating bida na magagawa niyang maabot ang kanyang sinabi ng may kumpiyansang ngiti. At habang nakasandal ito sa pader na sumisipol kalapit ng dalawa niyang kaibigan, ay biglang nagtanong dito ang kanyang brother na si Lu Piao na kung gusto daw ba nito si Ye Zion. Na kumpiyansang sinang-ayunan lamang ni Nia Li. Kaya naman makikitang nakatingin lang dito ang kanyang brother. At maya-maya pa ay sumuko na din ito sa pag-iisip na magbabago pa ang isip ng ating bida. At agad na nitong sinabing dahil mag-brother sila ay di na siya nakikipagkumpitin siya dito. Subalit agad din itong pinaalalahanan si Nia Li na si Ye Zion ay isang noble na hindi bagay sa kung kanino lang. At nakisali na din si Duzi sa usapan ng dalawa kung saan mariin nitong sinabing si Ye Zion ay isang genius na mayroong Science Soul Realm kung saan sa loob lamang ng 2 buwan ay makaka-enroll na ito sa Demon Spiritualist class. At ang problema ay kung matatandaan pa ba nito sina Nia Li at Lu Piao kaya naman mas mabuting mag-training na lang sila kisa isipin pa ang mga babae. Kung saan tumugon dito si Lu Piao sa pagsasabing lagi siyang nag-training kaya wag itong magbiro dahil araw-araw naman niya itong ginagawa at ang kalahating araw lang ang para sa paghabol sa mga babae. Naikinadismaya ni Duzi na makikitang tila nagmukha na itong butiki sa kisame. At kung ano-ano pang pinagsasasabi nito kaya naman napalingon na dito si Nia Li. Kasunod ng kanyang pagngiti senialis ng kasiyahan sa pagkakaroon niya ng mga kaibigan.
At maya-maya pa ay pinayuhan na din ni Duzi ang ating bida sa pagsasabing sumuko na lang ito kay Yezayan at mag-concentrate na lang ito sa pagko-cultivate. At binigyan lamang ito ng ating bida ng kalmadong ekspresyon. Sabay sabing wag itong mag-alala sa kanya dahil alam niya ang kanyang mga gagawin. Na mga bagay-bagay na gusto niyang gawin at madali lang niya itong mapagtagumpayan. Na tinugunan naman ni Duzi ng may pagsang-ayon dito sabay sabing lagi nila siyang susuportahan. Kaya naman may pagmamayabang na sinabi ng ating bida sa kina Duzi at Lu Piao na gagawin niya ang dalawang pinakamalakas na demon spiritualist pagdating ng panahon. Na tinugunan lamang ni Lu Piao sa pagsasabing wag nang mag-abala pa ang ating bida dahil ang kagaya niyang meron lamang Red Soul Realm ay di naghahangad maging demon spiritualist gaya ng iba dahil mukhang imposible ito kaya naman okay na sa kanya ang maging isang fighter cultivator lamang. Na mariing tinutulan ni Duzi sa pagsasabing walang imposible sa taong nagpupursigi at isa pa ay ang isang fighter cultivator ay walang binatbat sa isang demon spiritualist na may kagayang level. At dagdag pa nito na sa battlefield ang isang legendary fighter ay di man lang kayang talunin ang isang Black Gold Demon Spiritualist. Na sinagot lamang ni Lu Piao sa pagsasabing di niya hinahangad maging legend rank fighter at sapat na sa kanya ang maging gold rank lamang. Na lalong ikinadismaya ni Duzi na nagmukha na namang butiki. At nakisingit muli si Nieli at mariin itong sinabing wala namang epekto sa paglakas kung isakal amang Red Soul Realm. At dagdag pa niya na meron din lamang siyang Red Soul Realm kagaya nito. Kaya naman umimik muli si Duzi at tinanong nito ang ating bida kung may alam ba itong method ng pagre-refine na makakatulong sa kanilang mabilis na mapalakas ang Soul Force. Na kumpiyansang tinugunan ni Nieli sa pagsasabing basta't wag nilang sukuan ang nais nila ay magagawa nila itong makuha. Na may pagyayabang namang tinugunan ni Duzi sa pagsasabing malabo pa sa bahan na sumuko siya. Habang makikita namang nagmumukhang tipaklong dahil sa kaiisip na mahirap ang maging demon spiritualist. Nalalong ikinagala iti ni Duzi dito habang mariing sinabing natural lang na mahirap talaga ito. Sabay sabi ng ating bida habang natatawa sa dalawa na di naman lubhang mahirap ang maging demon spiritualist. At dagdag pa nito na kailangan lamang nila ng maraming pera. Na tinugunan naman ni Lu Piao sa pagsasabing di siya mag-aaksaya ng 2 librong spirit coins para lamang dito dahil bilang isang commoner ay mahalaga sa kanila ang pera. Na tinugunan lamang ni Nieli ng kakaibang ekspresyon. Sabay sabing talagang kulang ang 1,000 spirit coin lamang dahil kailangan nila ng milyon na demon spirit coin na ikinagulat ni Lu Piao. At dagdag pa ng ating bida na aabutin pa ng 10 million demon spirit coin na ikinagulat at ipinanlumo naman ni Duzi. Lumipat ang eksena sa mga batang cultivator na nagsislabasan sa kanilang paaralan kasama ang 3 nating bida. At makikitang tumungo ang mga ito sa malawak na pamilihan ng Glory City kung saan makikita ang isang bronze rank armor na pinagkakalipunpunan ng mga bata. At nang malaman nila ang halaga nito ay agad silang nawalan ng interes dito dahil di nila kaya ang kasalukuyan nitong presyo na nagkakahalaga ng 60,000 spirit coin. Na mariing ipinipilit ng tendero sa mga ito. At dagdag pa nito na wind pattern na tinataglay nito ay mula sa dugo ng Prime Snow Wind Banshee na di madaling mahuli dahil sa gauntlet nito na dahilan ng strong attacking abilities nito. Sabay malakas nitong sinabing bagay ito sa isang snow-type fighter or demon spiritualist. Na makikitang nakakakuha ng madaming atensyon ng mamimili. Habang makikita naman si Lu Piao na nanlulumo sa katotohanang ang pinakamababang rank pa lamang ay meron ng libong presyo lalo pa kaya kung silver or gold rank weapon pa ang mga ito. Habang iniisip na ang kanya lamang monthly allowance ay halagang 500 spirit coin. At nagpatuloy na ang 3 sa paghahanap ng kanilang mga kailangan sa pangunguna ng ating bida. Kaya naman nagtanong na si Lu Piao sa ating bida kung ano ba talaga ang hinahanap nila. Nang bigla itong may napansing pamilyar sa mga cultivator na nagkukumpulan. At ito ay ang patay gutom na si Shen Yu na makikitang may tinitingnang isang item. At ang kasunod nitong nakita ay si Yezayan na agad niyang ipinagbigay alam sa ating bida. Dahilan upang mapalingon ito dito. Na talagang animoy diwata sa paningin ng ating bida. Habang ang patay gutom naman na si Shen Yu ay nakatingin din dito.
Kaya naman agad itong nagpasikat upang mapansin siya nito kung saan malakas niyang sinabing kukuhain niya ang bronze rank gauntlet para sa kanya. At lubhang ikinatuwa naman ng tindero na makikitang mabilis na nagbalot ng item na agad na iniabot sa patay gutom na si Shen Yu. At agad na din itong ilinagay ni Shen Yu sa kanyang interspatial ring, na makikitang mabilis nang nakapasok. Sabay may pagkamayabang itong nagbayad habang malakas nitong sinabi kung magkano ang hawak niyang spirit coin. Na ikinamangha naman ng mga haliparot sa likuran nito. Dahilan upang lalong lumaki ang ulo ng mayabang na si Shen Yu. At nang magkatinginan ang dalawang grupo, ay makikitang tila nagulat sina Lu Piao ay duzina na baliko na ang mukha si Inis. At agad namang kinilala ni Duzi ang singsing na suot ng patay gutom na si Shen Yu kung saan meron itong napakalaking lagayan sa loob nito. Habang si Lu Piao naman ay gulat na gulat sa kanyang nasaksihan na ikinilos ni Shen Yu sa pagbili nito ng item. Na makikitang may pagka-mayabang na nakatingin kay Ye Ziyan. Na makikitang nakatingin din sa mga ito nang may pagtataka. Maya-maya pa ay sinabihan na ni Duzi ang ating bida na sumuko na lang sa pag-ibig kay Ye Ziyan dahil ang kanyang karibal ay talagang gwapo at mayaman. Na tinawanan lamang ni Nieli na animoy hindi apektado sa mga nakikita. Sabay mariin itong sinabi sa dalawa na di mahuhulog si Ye Ziyan sa mga ganong galaw lamang gaya ng ginawa ni Shen Yu. Dahil sa kanyang nakaraang buhay ay ang tanging nais lang ni Ye Ziyan sa panahong ito ay ang mapalapit at makaibigan si Xiaoning Er. Kaya naman sinabi ni Lu Piao na kung ganoon ay di pala ito makukuha ng pera habang iniisip kung anong background nito. Nang biglang pumasok sa kanyang utak na baka sa babae rin ito may gusto kaya sinabi nito sa ating bida na kung magkataong ganoon nga ay tapos na ang maliligayang pagpapantasya ng ating bida. Dahilan upang pagtawanan ito ni Duzi kaya naman sinabi na ng ating bida na magsisimula na sila sa kanyang plano. At una niyang sinabi na bumili si Lu Piao ng crossbow at 500 crossbow bolts. Sabay isinaad niya dito kung gaano ang mga ito sabay sabing wag mandadaya si Lu Piao. Kaya naman napatanong ito sa ating bida kung bumili na ba ito nito dati dahil alam na alam nito ang presyo. Na tinugunan lamang ng ating bida sa pagsasabing magkita na lang sila sa training ground ng paaralan. Habang sa isip-isip niya ay dahil plano niya ito siya dapat ang bumili subalit di naman sapat ang kanyang allowance sa mga ito. Sabay nagbigay na din ito ng bibilhin ni Duzi na isang Blackpool grass. Habang ang ating bida naman ay makikitang nagtungo sa isang tindahan ng mga damo. Kasunod ay magpunta naman ito sa bilihan ng fusing agent upang kumuha ng isa. Kasunod nun ay makikitang magkasama na sila ni Duzi na parihong tapos na sa pamimili. Nang biglang nakita na din ng ating bida ang kailangan niya na zoysia grass. At nang makita ni Duzi ang mga pinamili nito ay lubha siyang nagtaka at napatanong kung anong pinaplano ng ating bida dahil mukhang mga walang silbi ang kanilang nabili. Na tinawanan lang ng ating bida. Kasunod ng pagsasaad sa kung para saan ang mga ito at anong epekto nito at kung anong magagawa nila mula dito. Dahilan upang matahimik si Duzi. Kasunod ng pagtatanong nito kung gaano kalakas ang epekto ng paralysis na kanilang gagawin. Na tinugunan lamang ng ating bida na maski lower grade demon ay ditatable ng epekto nito sa sobrang hina. Subalit agad din itong tinatanong si Duzi kung napapansin ba nito na hindi kumakain ng zoysia grass ang horn sheep. Nakinlaro pa ni Duzi dito dahil di niya agad ito na proseso sa kanyang utak ang ibig sabihin ng ating bida. At makalipas ang ilang sandali ay saka pa lang niya nalaman ang ibig sabihin nito dahilan upang isipin itong papwedeng maging isang alchemist ang ating bida. At ipinapakita na sa kanyang nakaraang buhay ay papwede na siyang ihalin tulad sa isang alchemist kung ang pag-uusapan ay ang Glory City na may mahihinang alchemist at ang maituturing na tunay na alchemist ay ang mga nabubuhay sa toxic forest. At sa isip-isip ng ating bida na kung ikumpara siya sa alchemist ng Glory City ay isa nga din siyang alchemist. Kaya sinang-ayunan na lang niya si Duzi na makikitang manghang-mangha dito. At makalipas ang ilang sandali ay nakagawa na ang ating bida ng 6 na buti kaya naman inakit na niya si Duzi na tumungo sa training ground kung saan naghihintay na si Lu Piao. At makikitang nasa harapan na sila ng dambuhalang pintuan ng training ground.
Kung saan nakatingala sina Lee at Duzi habang may pagkamanghang sinasabing si Lord Yemo ang may gawa nito kasama ng principal ng paaralan na isang Black Gold rank demon spiritualist. At makalipas ang ilang sandali ay dumating na din ang kanilang hinihintay. Na agad na napansin ni Duzi kaya naman tinanong niya ito kung ba't medyo nahuli ito. Subalit bigla na lang kumunat ang noo nito nang napansin niyang tila naka-full battle suit si Lu Piao na nagpipiling astig. Na makikitang may pagkamayabang na humahagalpak ng tawa. Na maging si Lee ay nagulat dito. Kaya naman sinabi ni Lu Piao na bumili na din siya ng battle armor para sa gagawin nila. Kaya naman ipinaliwanag ni Lee sa dalawang ang training ground ay para sa mga mag-aaral kaya naman ang mga beast dito ay may mamabang level lamang subalit maaari pa rin silang makakuha ng Fur Demon Crystal at kung ano pang makukuha dito. At nag-anta na nga ang tatlo sa guard post upang kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan upang makapasok na sila dito at sa kasalukuyan nilang lakas ay tanging horn sheep lamang ang kanilang hahantingin na isang herbivore subalit kailangan pading pag-ingatan. Lumipat ang eksena sa loob ng training ground at nakita na nga sila ng isang horn sheep. Na nabigla nang makita din si Lu Piao. Na makikitang mukhang butiki sa pagkagulat sa kung anong itsura ng horn sheep. Abangan sa susunod nating video ang mga mangyayari sa tatlo kung saan sisimulan na nilang hulihin ang nakita nilang horn sheep. At napili nilang ipain dito si Lu Piao na makikitang takot na tumatakbo ng mabilis. Abangan natin kung magtatagumpay ba ang mga ito sa kanilang plano o hindi. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.